Hey, yo, what's up? Magandang gabi po sa inyo. Ito na naman si Marsol at nagbabalik siyempre. Eto, tayo po'y magtatalakay, tayo po'y magpapanood ng isang video na tumatalakay sa sitwasyon ng ating bayan, nangyayari sa ating bansa at siyempre, ang viral dito sa ating bansa. Kundi yan po ang wala katapusan na usapin, impeachment. Alam niyo na archive na po ang impeachment. Pero ito, pilit pa rin hinuhukay. Kaya naman ito sa bidyong ipapanood ko sa inyo is dito di ko alam kung manggigigil ba kayo or madidismaya ba kayo o manghihinayang ba kayo sa inyong naging kapasyahan nung nakaraang halalan at botohan kung bakit nyo ibinoto ang mga ganitong kakukulit samantala ang tatagal na nito sa Senado, same at same pa rin ang ginagawa. Oppose, against, di ko alam kung anong pumapasok sa mga utak. Alam mo mga veterano na 'tong mga 'to, pero tingnan mo yung mga magsiasta parang, ewan basta alam ko sa mga ganito may hidden agenda 'to kung bakit nila pinipilit na si Sara is ma-impeach samantalang ayon po 'pag na-archive po yung isang, impeachment complaint or articles is puwede naman po next year. Halos 6 months lang naman po ang itatagal ng, pagkaantala, no? Puwede na ulit mag-file, ayan, mga February 2026. So, hindi ko alam kung anong tumatakbo sa dalawang senador na ito, bakit pilit nila hinuhukay ang, impeachment at nagmamadali na ma-impeach si Sara. Palaisipan po 'yan. So ito panoorin po natin ang napakagandang video na ito para tiyak po at na maliwanagan po kayo. Kayo na po bahala kung maghusga kung anong sa palagay niyong katwiran nitong dalawang 'to. Kaya here we go. Hindi pa rin talaga makamove on sina Senator Tito Soto at Senator Ping Lacson sa pagkakalibing ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara. Uungkatin daw ni Senator Ping Lacson ang sagot ng 19 senators na bumoto para i-archive ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Gagawin ito ni Lacson kapag binaligtad ng Supreme Court ang pagbasura sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara. Aniya, kapag hindi pumayag ang 19 senators, Ito comment ko lang, no, hindi naman talaga binasura ng Supreme Court yung, impeachment complaint. Ito po ay, ginawa niyang immediate executory doon sa Senado. Ibig sabihin, i i ini-allocate niya ba or, tawag nito is, pinasa niya doon sa Senado at bahala na sila kung sila ay magde-decide na ipagpatuloy yung impeachment or not. Eto nga napagbutuhan na is, in-archive na. Motion to archive yung ginawa ng, mga senador imbis na dismiss. Pero same tunog lang din naman yun. Mas malala nga yung, archive, 'no, hindi na puwedeng hukayin sa taong ito. Pero yung dismiss parang magdadalawang isip pa tayo puwede pang ano yun, ibalik, 'no. So ito panoorin pa po natin ano, pagpatuloy po natin yung video. na hugutin sa archive ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara, ibabalandra niya daw ang naunang paliwanag ng mga senators sa motion to archive. Kukuha ako ng quotes sa kanilang explanation. Sasabihin ko sa kanila, di ba sabi nyo, sundin, ngayong ni-reverse, ayaw nyong sumunod. Ngunit ano pa ang pinaghihimutok ng mga anti-Duterte at pro-impeachment? Gayong inilibing na mismo ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara. Mukhang hindi matahimik ang mga kaluluwa. Ayon pa kay Jason Za, pat na ang impeachment nailibing na pero tuloy pa rin ang hirit.
na-touch ang fried chicken ni Speaker Martin Romualdez at ang kanyang alipores. Mga makakaliwa sa loob at labas ng Kongreso, Yellow at Pink Brigade. Simula noong Miyerkules ng gabi hanggang kagabi, non-stop ang hirit, upak, propaganda at paninira sa mga senators at justices ng Korte Suprema, hoping na babaguhin ng Korte at Senado ang kanilang desisyon sa impeachment ni Vice President Sara. Simple lang naman ang dapat gawin. Gawin ninyo ng maayos ang trabaho ninyo. And you start by kicking Romualdez out. For sure, you will be in a better place. You shall certainly gain the respect you have been wanting. Tapos na ang usapan dyan. Tinuldukan na ang usapan sa impeachment. The impeachment of impeachable officers of the country is a political exercise, while there is a legal process to speak about. If you do not have the number of senators to back your arguments, in the end, you are done. Sa madaling salita, dahil sinabi na ng 19 senators na tapos na yan, iyong nakaburol na ang impeachment ni Vice President Sara ay dapat nang mailibing. Pat talaga yan. Kahit maglupasay pa sa pagtataray at pagsinungaling sa Ontiveros, kahit magmukha pang tanga at bobong abogado si Kiko, kahit magtunog lata pa si Bam at magpatuloy sa pagiging corny sa paghahambing si Soto, wala lahat yan. Sabi nga ng mga nagiinuman sa kanto, in the long of time, the issue is dead. Period. Ngunit bakit nga ba nagpupumilit pa rin ang mga buwayang kongresista, anti-Duterte, mga pink at loyalista na matuloy ang impeachment ngayong 2025? Oo nga, bakit Dahil kaya? sa 2026, imposible nang matuloy pa ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara. Ayon kay Rob Ronces, they're still pushing the impeachment now because by 2026, the votes, the money, and the political cover will be gone. 1. Lessons they refuse to learn. The impeachment fiasco was supposed to be Romualdez's show of force. Instead, it became a political boomerang. Out of the 215 lawmakers who proudly signed, nearly 100 had to defend their seats in the midterms, and many came back bruised. Voters remembered. Campaign trails echoed. Hindi kami tanga. We know when you're fighting for power, not for us. The backlash was met in his precision. Margins narrowed, safe districts became battlegrounds, and the impeachment became a scarlet letter in local races. 2. Supreme Court and Senate, back-to-back blows. The Supreme Court's unanimous ruling didn't just declare the 2025 impeachment unconstitutional. It stripped Romualdez of moral leverage, and the 19-4-1 Senate vote to archive the complaint turned the House overreach into a public embarrassment, proving the upper chamber could act as a constitutional firewall. Now, the Supreme Court's one-year bar rule ensures no new complaint can be filed until February 2026. Try earlier, and it's dead on arrival. 3. Still, they push. Despite these setbacks, the House has filed a motion for reconsideration to challenge the Supreme Court ruling. The Speaker's allies, even joined by Pinklawans and Makabayan representatives, are floating threats of impeaching Supreme Court justices, framing the court and Senate's actions as a loss in the war to accountability. Really? Only the 8080s or BOBO will still think this is about accountability. Everyone knows conviction in the Senate is virtually impossible. So what's the real target? Demolition. Sara Duterte's reputation, her 2028 presidential bid. Without destroying her standing, the LBM bloc, Pinklawans, and Makabayan bloc, they cannot match the Duterte-aligned bloc's political base. 4. The House numbers problem. Yes,
Romualdez had a supermajority for his speakership, but that will not translate into impeachment signatures in 2026. Lawmakers know the political suicide it represents after the midterm backlash. And to that, the whispers of 150 million pesos alleged grazing for each signature. And the reality that securing similar budgetary backing in 2026 will be far harder. 5. A people's protest that needs no trial. What the impeachment architects fail to see is that the people's stand is not mere loyalty to Duterte. It's a broader protest against power overreach and corruption in broad daylight. Hindi na nga halos kailangan pa ng investigasyon kasi harap-harapan nakikita ng taong bayan. And every renewed attempt to bulldoze through an impeachment only fuels public resolve, Malala na. whether in the ballot or in the streets. 6. Why 2026 will still fail. Impossible Senate conviction. The numbers and loyalties are not there. Fractured House. Survival instinct trumps political orders. Dwindling resources. The budgetary appetite for another circus. Tingnan natin kung makakalusot pa rin. Public memory. 2025 is still fresh and 2028 looms large. Samantala na supalpal naman ni Certified DDS Madarahog itong si Adyong sa kanilang request. Nagkalangin naman daw at irespeto itong si Speaker Romualdez. Paano siya gagalangin at irerespeto ng mga senador? Hindi naman niya sinusunod ang naging desisyon ng Korte Suprema sa naging impeachment complaint laban kay Vice President Sara. O sige nga, panoorin natin ang buong video. May kasabihan po tayo, sir, at alam mo ito. Respect is never demanded, it is never asked, it is earned. So kung ang ibang mga senador ay walang respeto kay House Speaker Romualdez, he earned it. Nakuha niya yun. Naparamdam niya yun. So wala tayong karapatan na sabihin at hilingin na dapat irespeto siya. Not even because of his position. Because respect is about character. It is about reputation. It is about the feeling of the person being referred to. So, sir, remind ko lang yan ha. Kasi parang OA na kayo masyado. Lahat na lang kayo, Speaker Romualdez, Speaker Romualdez, Speaker Romualdez. Na para bang yung buhay nyo ay nakadepende na lang sa kanya. Sayang ang 35%. Bakit kaya sila hindi makamove on sa pagkakalibing ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara? Gusto niyo talagang matanggal si VP Sara sa kanyang pwesto. Bakit? Tatakbo ba ulit kayo sa 2028 presidential elections? Takot na takot ah. Ano ang inyong opinion? Huwag nang kalimutang i-share ang video na ito, mag-iwan ng comment at like. So, mga kaibigan, mga kababayan, ito na pagtatapos ng video. Oo nga, bakit nga ba sila nagkakandara pa? Bakit nga ba sila nagkukumahog na ma-impeach talaga to si Sara Duterte, no? Gayong binigyan naman sila ng chance na pwede pa naman mag-file 2026 ng impeachment complaint laban kay Sara, bakit nga kaya? Siguro, para sa akin kasi takot to takot. Kasi nga naman, pag dumating yung time na yun sa 2026 is manlalamig kasi. At saka mauubos yung budget ng Kamara. Kukunti, kumbaga. Wala na yung pambabayad para sa support doon sa pagpapile ng impeachment. Kaya lang naman nagkaroon ng, tawag nito, ng botohan na ma-impeach si Sara dahil yung ibang congressman halos maraming congressman ay nabiyayaan ng 777. So, yun po ang katotohanan, kasi
Marami naman naging saksi. Marami naman nagpapatotoo na gano'n niya talaga ang patakaran, kalakaran do'n sa kamera 'pag bumoto ka, may 7-7 ka, 'pag hindi ka bumoto wala kang project. So 'yan po, ayan. It's all about money. Kaya nga sa susunod na na kung 'di ba na-archive na tapos magkaroon na uli ng impeachment complaint laban kay Sara sa 2026, wala na hong magtitiwala. Mhm. Baka bumaliktad na po yung mga ibang kongresista na 'wag na lang bumoto dahil wala naman nangyayari. So yan po ang, reason kung bakit nagkukumahog 'tong dalawang senador na ma-impeach, right away si Sara dahil, sabi ko nga kanina may hidden agenda 'to kung bakit sila nagkukumahog at, minamadali yung pagpa-file ng, impeachment kay Sara dahil sa takot, dahil alam niyo naman tatakbo 'to, promise yan tatakbo 'tong, dalawa 'to. Dahil tandem 'tong dalawang 'to, eh. So, kaya po yun po ang kinakatakot nila kaya nagmamadali sila na ma-impeach si Sara. So, yun lamang po mga kaibigan, mga kababayan 'no. Ito na naman po si Mars Solo nagsasabing, "Babu!"